Hi guys, today, good morning pala. Magluluto tayo ng ginataang gulay. Kung ano lang meron sa atin dito ngayon sa ref. At ito po ay, kung ako lang kakain ito, dapat may bagoong, may luya, at saka patis. Pero, hindi natin lalagyan yan kasi ayaw ng banana natin, ng husband natin. So, syempre, ulirang asawa tayo, kailangan pakainin natin ng gulay ang ating asawa at mga anak. Ayan. Walang kakaligo, tapos lang maligo, ayan. Nakapangbahay, sorry naman, nasa kusina lang ako. Ayan, let's do it. Guys, today magluluto tayo ng ginisang gulay. Ayan, kalabasa or butternut. Butternut po ito, hindi ko na videohan kanina. At may talong tayo guys. Ito yung talong na last na talong na po dito ngayon sa France kasi malamig na, taglamig na po. Ang mga tanim po niya ay yung mga tanim ay lantana, nasunog sa sobrang lamig. Pero nagbunga pa rin siya. Yung mga bunga po ay hindi po lumalaki na. Maliit na lang po siya. So bago namin siya tinanggal yung binunot yung mga tanim ng talong, kinuha ko po talaga yung mga maliliit kasi sayang din naman So ayan, kung may mga ganun pero okay naman sa loob. Ganito yung sa loob So ganito kaliit guys. Pero masarap to, di ba? Kahit maliit. Gigisahin natin at gagataan at maghahanap ako ng ihalo nito. May pechay at saka Baguio beans. See you later guys. Magluto tayo. Hello guys, ito po yung gagamitin nating pangkarne sa ating gigisahing gulay. Ayan. Ito po ay, ang tawag dito sa French is saucisse au herbe. Ibig sabihin nun ay sausage na may mga dahon-dahon na doon. Templado na siya guys. Sobrang sarap niya. Grabe. Trust me guys. Ito yung favorite ng mga bata at saka ng asawa ko. Yan. So, pero dalawa lang yung gagamitin natin kasi malaki na siya. See you later! Hey guys! Umpisa na natin ang ating paggisa. So, ito po yung nakalap nating mga gulay. Simpleng gulay lang to ha. Ito nga yung talong na maliliit. Sausage, yung pang natin. Sausage na pork with herbs. Tapos, kalabasa or butternut. At saka pechay. Pinakuluan ko na siya. At the seasoning star of the day, ito po ay, gata sa lata. Ito lang po yung accessory namin para sa gata. So, let's start! Ito na guys. Mainit na yung, natin, kalaha. Inuuna natin syempre yung sibuyas. Ay, siya. Yung sibuyas. Madalian lang to kasi sobrang init ng mantika at saka pino po yung pagkahiwa ko ng sibuyas. So, ayan. Isunod na natin guys yung bawang. Andito na. Lagay po natin ang karne. Ang karne guys. Ay, hindi pa ito karne. Karne nga. Sausage. Sausage with green herbs. Ayan. Halo-haluin para hindi siya dumikit-dikit yung sausages. Pwede naman manok, baboy, hihiwain nyo. Ito kasi yung available sa akin. Hindi na ako pumunta ng butchery para meat shop. Para dito. Kasi gisa-gisa lang naman. So, baboy po talaga to. Baboy na giniling na may herb. Ayan. So, hinayaan ko muna siya at least 2 o 3 minutes. Yung karne, paste. Hindi, gusto ko kasi takpan muna siya ng at least 2 or 3 minutes yung karne. Para manuot talaga yung sibuyas at tapos hinaan po natin yung apoy. Next step guys, ayan. Lutong-luto na po yung ating karne. Tapos tayo ilagay na natin tong ating kalabasa. Siya po kasi yung medyo matigas. Pero madali lang to kasi malilit lang po yung hiwa ng ating kalabasa. So, lagyan po natin ng toyo. Ayan. Tansya lang po yung toyo natin. Ayan. Ito po ay Silver Swan. Diba? Ito lang po yung nakikita nating toyo na from Philippines. Dito sa Asian store na malapit dito sa amin. I mean, 1R Asian store. Yun yung pinakamalapit sa amin. Pero talagang pinupuntahan ko yan kahit malayo, 1 hour yung Asian store para makabili ng mga Filipino product gaya ng pancit canton, kung ano pa, toyo. Sayang nga lang, walang alamang. Konti lang. Ayan. So, takpan ulit natin. Ayan guys, after 2 minutes yung nilahok ko yung kalabasa, hindi na masyadong matagal kasi malilit lang po yung hiwa nila. Low heat at walang tubig. Prito lang talaga with meat. Isunod ko na po yung ating mga maliliit na talong. Ayan. Kasi diba, mas matagal maluto yung kalabasa, kaya inuna natin. Pero hindi masyadong matagal, hindi pa masyadong luto yung kalabasa, ilahok na natin yung
talong. Yun yung sabi ng nanay ko eh. Sorry na. So, ganun talaga daw magluto ng ng gulay. Para hindi masyadong malata yung iba, tapos hilaw yung iba. Ganyan yung order. Kasi yung talong, madali lang siyang maluto. So, takpan natin guys. Lagyan natin ng tubig, konting tubig. Lagyan natin ng konting tubig guys, para hindi naman mag-dry. Ayan. Tapos mga ano lang, 2 minutes lang, medyo maluto-luto lang yung ano, mainit-init yung talong. Tapos lalagyan na natin ng gata. Ayun. Ito na yung gata guys. Namuo siya kasi siguro sa lamig. Ayan, namuo. Ayan guys, ilagay na natin ang ating gata. After ano lang to guys, 2 minutes. Kasi ayoko malata guys. Kasi papakuluan pa natin yung gata, diba? Ayan. Gata. Napaka-espiso ng gata. 80% yung gata niya. At 10% yung tubig. Yun yung sabi sa ingredients. In French, lait de coco. Yun. Ayun. Halo-haluin natin, guys. Maglagay muna pala tayo ng itong ano nila dito. Buyong, tawag dito. Basta parang Knorr cube sa atin. Ayan. At saka maglagay na din tayo ng paminta. Mahilig ako sa paminta. Sa mga ayaw ng paminta, konti lang lagay nyo. So, ano pa may lagay? Ito ay sibulet, guys, or sibuyas dahon na maliliit. Ito yun. Kasi bihirang tayo makita ng ano sa supermarket ngayon, yung fresh. So, dry yung binili ko. Para every time na kailangan ko, meron. O, diba? Ulit lang, konti lang. Kasi mahal. Yan, at haluin. At takpa ng 5 minutes. At eto na nga, guys. Ayan. Tawag doon. After 5 minutes, guys. Ayoko na malata kasi. So, ayan. Ilagay na natin itong ating pechay. Paalala lang guys, for information lang ha. Itong ating mga gulay ay tanim natin. Galing sa garden. At ito po ay certified bio. Ang tawag doon na bio. Anong tawag doon sa English? Wala po siyang chemical. Pati po ay, ang lupa ay, chinek ng mga eksperto dito. Chinek muna kung may may gumamit ba na before sa lupa at naglagay ng chemical o abono. Yan, lahat po ay certified bio. At saka yung mga seeds na ginagamit dito sa France guys, kailangan may pangalan na naka-registered as bio. O bio o bio. Ano tawag doon? Hindi ko alam. Dapat naka-registered siya guys. At saka paminsan-minsan may surprise visit. Yung mga eksperto dito sa gobyerno na i-check nila, kumuha sila ng mga sample ng mga gulay, i-check nila kung may mga chemical na makikita, or else pag may nakita silang chemical or insecticides or herbicides sa garden mo, ay tatanggalin yung certified bio. Tapos hindi ka na makakapagbenta gamit ang pangalan na bio. Yun. So bio talaga to, certified bio. Ang sarap ng pechay. So, nilalaga ko yung pechay, guys, before. Kasi yung pechay sa atin, di ba, maliliit. Dito naman is sobrang laki ng pechay, guys. Parang 1 kilo, isang peraso. Kasi parang hybrid na. O, di ba? So, masarap naman siya. Kaya lang, medyo hindi siya madaling maluto yung yung white na ganito. So, kailangan lutuin ko muna bago siya. Luto na bang kalabasa, guys? Luto na. Ito yung pinakauna eh. Special treatment. Tikman natin. Luto. Malabo siya guys. Actually, it's butternut. Tawag doon. Ayan. Perfect. Yan. Takpan lang natin ng ilang minuto. At okay na siya. Yan. Luto na po. Ayan na po. Ang ating kalkag na cooker. Luto na ang ating ulam. At tayo na'y kumain. Ayan. Masarap po siya kahit na walang, kasi dapat kung gata may luya, 'di ba? Or else tawag doon tanglad. Ano bang tawag doon sa Tagalog? Ewan ko lang. Sa amin tanglad at saka luya. 'Yun pag may gata. Pero may luya ako, ayaw ng asawa ko. So okay lang. Lagyan na lang natin ng sili. Yan na po, pinatay ko na po yung tawag doon, apoy. At ilalagay natin yung sili. O, 'di ba? Pero hindi ko siya pipisain guys kasi kumakain naman ng anghang yung asawa ko pero hindi masyado. Kasi hindi ko nalagyan siya ng luya. So naisipan kong lagyan ng sili. Pero wag na nating pisain. Yan lang. O, di ba?
Maluluto na yan. Pinatay ko na yung apoy. So, tatakpan lang natin siya habang tayo ay nag-aain. At, let's eat! Bon appetit! Gulay. Ginataang gulay or gulay sa gata. O, diba?